Sabi nyo rin po kanina, you take full legal responsibility for the consequences of the drug war. Yes. Kanina rin, Yes. kanina rin sabi nyo, maraming mali. No? So, halimbawa, si Kian De Los Santos, menor de edad, hindi armado, nagmamakaawa, pero pinatay ng mga pulis sa drug war. Do you take responsibility for the death of Kian De Los Santos? The Criminal Act, hindi naman siguro. The death. You take responsibility for his death. Walang maniwala na abogado sa akin yan. That Hindi would po, be sir. a long shot. Hindi po abogado. Nandito pa lang tayo I sa was Senado, hindi sa referring Korte. to the policy na ginawa ko para sa mga pulis. Yes, sir. At nagbunga yung polisiya. I take full responsibility Yes, for and that. what about yung bunga ng polisiya na libo-libong namatay kasama si Kian De Los Santos? Do you also take full responsibility for that? Because in October 2020, na-quote po kayo na sinabi nyo, if there's killing there, I'm saying I'm the one. You can hold me responsible for anything, any death that has occurred in the execution of the drug war. Nung October ulit, October 21, nung 2021 naman, in a Reuters interview, kinwote kayo na sinabing, if there is any person who is going to prison, it would be me. I assume full responsibility. So, do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos? Mr. No. Chair? No. Sa katuparan ng kanyang pangako noong kampanya, sinimula ni Pangulong Rodrigo Duterte ang gyera kontra droga matapos ang manungkulan noong ika-30 ng Hulyo 2016. Ayon sa Philippine Information Agency, hanggang ika-26 ng Hulyo 2017, mayroong naitalang 68,000 anti-drug operations na nagresulta sa halos 77,000 na pagkakaaresto, 1.3 milyong sumukong individual at humigit kumulang 3,500 na napaslang na hinihinalang sangkot sa droga sa mga lehitimong operasyon ng pulisya. Libo-libo pang iba pa ang napatay ng mga vigilante na inilagay ng pulisya sa kategoryang deaths under investigation. Noong gabi ng ika-14 hanggang ika-15 ng Agosto, bago ang pagkamatay ni Kian De Los Santos, naitala ang pinakamadugong gabi sa gyera kontra droga sa Pilipinas, kung saan 32 na hinihinalang drug suspects ang napatay at mahigit 100 ang naaresto sa probinsya ng Bulacan sa serye ng mga operasyon ng pulisya. Si Kian Lloyd Doguillo De Los Santos ay 17 taong gulang nang siya ay mapatay at residente ng Barangay 160, Caloocan. Si Kian ay isang grade 11 senior high school na mag-aaral sa Our Lady of Lourdes College sa Valenzuela. Ayon sa kanyang principal, kailanman ay hindi siya pinatawag para sa anumang kaso ng paglabag o pagkakamali. Ayon naman sa isang kaklase at matalik niyang kaibigan, pangarap ni Kian na maging kadete ng Philippine National Police Academy. Sinabi rin ng isa pang kaklase na si Kian ay pabor sa kampanya ng gobyerno kontra droga. Bagamat parehong inamin ni na Senior Superintendent Chito Bersaluna, hepe ng pulisya ng Caloocan, at Chief Inspector Amor Cerillo, pinuno ng lokal na Police Community Precinct na hindi kabilang si Kian sa kanilang drugs watch list, naniniwala siyang isa siyang drug runner base sa pahayag ng isa pang naarestong drug suspect. Kinumpirma rin ng mga opisyal ng Barangay 160 na wala si Kian sa kanilang drugs watch list. Bandang alas 8 ng gabi noong ika-16 ng Agosto 2017, nagsasagawa ng one-time, big-time na illegal drugs operation ang mga opisyal ng Philippine National Police sa pangunguna ni PO3 Arnel Oare sa Barangay 160, Caloocan, ang lugar kung saan nakatira si Kian De Los Santos. Habang isinasagawa ang operasyon, nawala si De Los Santos ng halos 1 oras kaya't hinanap siya ng kanyang pamilya sa pinakamalapit na presinto ng pulisya, ngunit hindi nila siya natagpuan. Ilang putok ng baril ang narinig kalaunan. Bandang alas 8:55 ng gabi, dumating si Chief Inspector Amor Cerillo at isa pang pulis, kapwa na kasibilyan sa Barangay 160 Hall upang iulat ang isang di umunoy engkwentro. Sa isang madilim at maputik na eskinita malapit sa bahay ng biktima, natagpuan si De Los Santos sa posisyong pangsanggol na may tama ng bala sa ulo. Mula sa kanyang katawan, na-recover ang isang 45 caliber pistol, 4 na basyo ng bala at 2 sachet ng hinihinalang shabu. Ayon sa opisyal na ulat ng pulisya, bandang alas 8:45 ng gabi, tumakbo si De Los Santos nang makita niyang papalapit ang mga pulis. Naglabas umano siya ng baril at direktang nagpaputok sa mga pulis kaya't napilitan si PO3 Arnel
Miguel Oares na gumanti ng putok bilang depensa dahilan ng pagkamatay ni De Los Santos. Sinabi rin ni Nacerillo at Bersaluna na ayon sa isang naarestong drug dealer, si De Los Santos ang tagapagdala ng droga ni Neneng Escopino, isang lokal na drug dealer na nasa watchlist ng pulisya. Ayon sa mga saksi, nakatambay lang si De Los Santos malapit sa kanyang bahay bandang alas 8 ng gabi nang lapitan siya ng dalawang lalaking hindi nakilala at pwersahang dinala palayo. Sa CCTV footage ng barangay, makikita bandang alas 8:24 ng gabi ang isang kabataang lalaki pinaniniwalaang si De Los Santos na hinihila ng dalawang lalaking nakasibilyan patungo sa lugar kung saan siya kalaunan natagpuan. Makikita rin sa video ang isang ikatlong lalaki na pumunta sa parehong direksyon. Dalawang saksi na lumapit kay Dominic Almenor ng ABS-CBN News ang nagsabi na si De Los Santos ay tinakpan ang mata, pinilit hawakan ng baril, magpaputok at tumakbo. Isa pang saksi na lumapit kay Salima Refran ng GMA News ang nagsabing nakiusap si De Los Santos para sa kanyang buhay bago siya binaril. Pagkatapos, tinanong ng mga bumaril ang saksi kung kilala niya ang biktima na kanyang itinanggi. Kinumpirma ng saksi na ang mga lalaking nasa video sa barangay hall na nag-uulat ng di umano'y engkwentro ay ang parehong mga lalaking bumaril kay De Los Santos. Ayon sa isang 13 taong gulang na saksi na kinapanayam ng Manila Bulletin, nakita niyang sinuntok at sinampal si De Los Santos ng 4 na armadong lalaking nakasibilyan bago siya pwersahang dinala. Pinagdudahan naman ni Randy, tiyuhin ni De Los Santos, ang pahayag ng pulisya na may dalang baril ang biktima dahil nakasuot lang ito ng boxer shorts noong oras ng insidente. Dagdag pa ng kanyang ama na si Saldi, ang baril na na-recover ay nasa kaliwang kamay ng kanyang anak, samantalang siya ay right-handed. Ang pagkamatay ni Kian De Los Santos ay nagdulot ng malawakang galit ng publiko at protesta laban sa mga umano'y pang-aabuso sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Noong 18 ng Agosto 2017, nag-trend sa Twitter ang hashtag na Justice for Kian at ang pangalang Kian De Los Santos. Sinundan ito ng rally na pinamagatang Himagsikan para kay Kian noong 21 ng Agosto sa People Power Monument sa Quezon City kasabay ng paggunita sa Ninoy Aquino Day. Nagdaos ng katahimikan bandang alas 8:24 ng gabi. Oras na umano'y hinatak si Kian ng mga pulis sa CCTV footage. Umabot mula 500 hanggang 1,000 ang mga dumalo sa protesta na nananawagan din para sa investigasyon sa iba pang kaso ng patayan kaugnay ng kampanya kontra droga. Sa isang press briefing noong 18 ng Agosto, sinabi ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na isolated ang insidente ngunit binigyang diin na hindi kukonsintihin ng Pangulo ang anumang pang-aabuso sa batas. Sinundan ito ng pahayag mula sa Department of Education na mahigpit na kinokondena ang pagpatay sa mag-aaral at sinabing ang pagpapatupad ng batas ay hindi dapat magsakripisyo ng hustisya. Samantala, inihayag ni Caloocan Mayor Oscar Malapitan ang kanyang duda na kaya ng isang 17 taong gulang na makipagbarilan sa 3 pulis. Dagdag pa niya, kahit na totoo ang alegasyon na sangkot si Kian sa droga, hindi ito sapat na dahilan para kitilin ang kanyang buhay. Si Senador Risa Hontiveros ang isa sa mga pangunahing tagapag-udyok ng Senate investigation laban sa mga pulis na sangkot sa kaso. Kinuha rin niya ang legal na kustodiya ng mga testigo matapos mabahala sa posibleng paghihiganti ng pulisya. Sa investigasyon, nasangkot si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II sa kontrobersyal na text messages na nag-aatas ng fabricated charges laban kay Hontiveros. Ang isyong ito ay nagpasiklab ng mga protesta laban kay Aguirre. The cases filed against me today by Justice Secretary Vitaliano Aguirre are a desperate attempt to deflect public attention away from his text conversation inadvertently captured by someone's camera lens, which caught him red-handed plotting against me during a Senate hearing inside the Senate. This is the real issue here, Mr. Chairman. Secretary Aguirre was caught conspiring and instigating private individuals to file cases against a sitting senator inside the Senate. Hindi rin naman tinatanggi ni Secretary Aguirre ang text conversation. Sabi ni Secretary Aguirre, bibigyan daw niya ako ng magandang laban. Magandang laban o lutong Macau, Mr. Chairman? Isa sa kasong sinampa sa akin ni Secretary Aguirre ay kanyang hinain sa prosecutor's office na nasa ilalim ng kanyang jurisdiction. Maliwanag ang conflict of interest. This also confirms the conspiracy hatched by Secretary Aguirre to expedite the filing of cases against me. For the information of the Secretary, it's already game over. Tapos na ang boxing. Bistong-bisto na po kayo. Buko na kayo. Tama na ang pagpapalusot. Tama na ang pagtatago sa mga pekeng kaso. Panahon na para lisanin ninyo ang posisyon na lubos
na ninyong dinungisan. Si Senador Laila de Lima, na kilalang kritiko ng war on drugs, ay tumutol din sa pagpatay kay Kian. Hiniling niyang makadalo sa Senate investigation, ngunit ito'y tinanggihan ng Korte Suprema. Sinabi rin niya na ang mga insidente ng extrajudicial killings ay nagpapakita ng kawalan ng hustisya. Ilang mga senador tulad ni Bam Aquino, J.V. Ejercito, Joel Villanueva, Francis Escudero at Sani Angara ang nagpahayag ng pagkabahala sa kaso. Ganito rin ang ginawa ni Antonio Trillanes, Win Gatchalian at Loren Legarda. Si Vice President Leni Robredo ay bumisita rin sa burol ni Kian at naghayag ng pagkondena habang sinamahan siya ni Jose Manuel Diokno, isang human rights lawyer na nag-alok ng libreng legal na serbisyo sa pamilya ni De Los Santos. Inihayag ni PNP Chief Ronald De La Rosa ang kanyang pagdadalamhati sa kaso, ngunit tiniyak na ipagpapatuloy ang kampanya kontra droga. Nang mapanood ni Pangulong Rodrigo Duterte ang CCTV footage, agad niyang inutusan ang PNP na arestuhin ang mga pulis na sangkot. Kalaunan, bumisita rin siya sa burol ni Kian. Matapos ang masusing investigasyon, 3 pulis mula sa Caloocan, sina Arnel Oares, Jeremiah Pereda at Jerwin Cruz ang napatunayang nagkasala sa pagpatay kay Kian. Noong ika-29 ng Nobyembre 2019, hinatulan silang makulong ng habang buhay ni Judge Rodolfo Azucena ng Caloocan Regional Trial Court Branch 125. Gayunpaman, makalipas ang ilang buwan, muling pinayagang makabalik sa aktibong serbisyo ang ibang opisyal na sangkot sa operasyon. Inaprobahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbabalik sa aktibong serbisyo ni Roberto Fajardo matapos itong italaga bilang hepe ng PNP Highway Patrol Group halos 1 taon matapos itong alisin sa tungkulin kaugnay ng pagpatay kay Kian De Los Santos. Noong ika-26 ng Agosto 2017, ginanap ang isang misa katoliko para kay Kian sa isang parokya sa Santa Quiteria, Caloocan, bandang alas 8 ng umaga. Dinaluhan ito ng kanyang pamilya, mga kaibigan at daan-daang iba pang tao, kabilang ang mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao. Bandang alas 2 ng hapon, inilibing si Kian sa La Loma Cemetery. Noong ika-15 ng Agosto 2022, muling hinukay ang mga labi ni Kian De Los Santos mula sa La Loma Cemetery sa Caloocan. Ang mga labi ay muling sinuri ng forensic expert na si Dr. Raquel Fortun bilang bahagi ng patuloy na investigasyon sa kanyang kaso. Pagkatapos ng pagsusuri, inilipat ang mga labi sa ibang libingan sa parehong sementeryo. Noong Nobyembre 2024, inihain ni Akbayan Representative Percy Cardenia ang House Bill number 11044 na layuning ipagbawal ang tokhang, drug lists at iba pang mapanirang taktika sa kampanya kontra droga. Sa patuloy na pagkamit ng hustisya para kay Kian De Los Santos, nananatili siyang simbolo ng mga inosenteng biktima ng karahasan sa gitna ng war on drugs. Ang kwento ni Kian De Los Santos ay isang salamin ng mas malalim na sugat ng ating lipunan, ang kawalang hustisya at kultura ng takot na dulot ng karahasang umiiral sa ilalim ng kampanya kontra droga. Ang kanyang pagkamatay ay nagpaalab ng galit at panawagan para sa accountability, katarungan at pagbabago. Higit pa sa mga numero at balita, si Kian ay naging simbolo ng isang masakit na katotohanan na sa pagnanais ng kapayapaan at kaayusan, maaaring maipit ang inosente at walang laban. Ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay paalala na ang buhay ng bawat Pilipino, gaano man kasimple o kabata, ay dapat pahalagahan at ipaglaban.